So mga bagay na mararamdaman ng isang lalaki once na ginawa mo ang no contact rule. Yes, sa video na to mga kamamay, i-share ko sa inyo kung ano ba talaga yung totoong mararamdaman, mafe-feel ng isang lalaki once na nag no contact rule ka sa kanila. Exciting to mga kamamay kasi dito nyo malalaman kung ano talaga yung, alam nyo yun, yung magiging init at lamig na mararamdaman ng isang lalaki once na lumayo, hindi ka nagparamdam at hindi ka nag-update sa kanya. Pero bago natin to simulan mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga segments, yung mga video na aking ginagawa. Huwag nyo sanang kalimutan, hindi naman tayo iba. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at syempre mag-comment ka na rin sa ibaba. Kaya mga kamamay, kung nagawa nyo na po yan, ngayon pa lang ako po ay nagpapasalamat na sa inyo dahil sa inyong mainit na suporta. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba ang mararamdaman ng isang lalaki oras na lumayo at ini-adapt mo sa kanya yung tinatawag na no contact rule? So number 1, maiinis, magagalit at magtatampo yan. Yan po mga kamamay, sa loob ng isang araw, 2 hanggang 2, talagang maghahanap yan. Maiinis, magtatampo, bakit bigla kang nawala? Bigla kang nagbago, bigla kang nag-iba, biglang nagka-problema ang inyong relasyon, bakit? Ikaw ba naman? Hindi ka pagparamdaman ng isang lalaki madalas. Dati regular kang i-chat, dati regular kang tinatawagan, ang dalas magsabi ng I love you, ang dalas magtanong kung kumain ka na, pero ngayon, niha-niho, hindi kami na-message ng isang lalaki. Di ba? Niha-niho, kahit wrong send, hindi ka ma-chat ng isang lalaki. Kaya napakahalaga ng no contact rule mga kamamay. Kapag kaganyan, pasulpot-sulpot na lang ang atensyon ng isang lalaki, dapat ginagawa na talaga ng no contact rule yan. Kaya ang isang lalaki, once na ginawa at ini-apply mo ang no contact rule, maiinis, magtatampo at magagalit yan. Bakit? Kasi nga, natututunan mo na magbigay ng respeto sa sarili mo. Nagno-no contact rule ka na. Talagang aligagayan. Kasi mababawasan siya ng isang niloloko eh. Kasi may benefits sa iyo eh. Unang-una, nakakapagloko siya. Siyempre na, nagagamit niya yung babae. Tapos ikaw, nagagamit niya rin. Di ang dami, ang saya. Kaso nga lang, sa mundo na to, hindi po pwede yung ganun eh. Pinagbabawal yon. Kaya hanggat maaari mga kamamaya, kung alam mo na ang isang lalaki nagbabawas na ng atensyon sa inyo, hindi na nakafocus sa inyo, o madalang na lang magparamdam sa inyo, kapag kaganyan, gawin nyo na ang no contact rule para magtampo, mainis at magalit yan sa inyo, which is dapat wala na kayong paki doon. Kasi hindi niya nakikita ang halaga mo, hindi niya kayang gawin na pahalagahan ka, kung kaya't nagloloko siya eh. Ang dapat sa mga manloloko, iniiwanan talaga para magbago. Kaya mga kamamaya, ang unang tendency ng lalaki is magalit, mainis at magtampo sa inyo, which is huwag nyo nang isipin yon. Yan po talaga ang magiging reaksyon ng isang lalaki sa inyo. Okay? So number 2, dito mamimiss at hahanapin ka na niya. Let's say 2 days na ang lumipas, hindi mo pa rin siya kinikibo, hindi ka pa rin nagpaparamdam, hindi ka pa rin tumatawag, as in hindi ka pa rin nagme-message. Diyan na magsisimula na mamiss at hanapin ka niya. Sabi ko nga, day 1, maiinis, magagalit siya. Pero paglipas ng 2-3 araw hanggang 1 linggo, lalambot din yan. Iisipin din niya kung saan siya nagkakamali. Baka mamaya kasi sa unang araw, isipin niya na nasa iyo lahat ang problema. Pero pagdating ng 2 araw, 3 araw, diyan na babalik o magre-reflect yung kanyang katanungan na bakit nawala ka o yung kanyang paninisi sa iyo kung bakit ka nawala. Okay? Anong ibig mo sabihin magre-reflect? Sa halip na sisihin ka niya, so wala naman siya makukuha sagot sa iyo kung bakit ka nawala. Kasi nga, no contact rule yan. Wala ka dapat talagang paramdam kahit mag-message sa iyo isang lalaki, hindi mo po pwedeng replyan. Pwede mong isin pero hindi pwedeng replyan. Kasi no contact rule nga to eh. Kayanin ninyong wag magparamdam. At sa paraan na yan, diyan na magsisimulang hanapin ka ng isang lalaking mamiss, mangulila, na ang hirap pala kapag ikaw yung nawala. Na okay lang pala na ang mawala is yung kabet, wag lang ikaw talaga. Kasi malulus or mawawalan siya ng isang diamond
compared doon sa ikikip niya yung stone na nakita niya lang sa tabi-tabi. Oo, masaya. Masaya magkaroon ng kabit. Kasi pagka magkaaway kayo nung literal na asawa mo, nandun ka sa kabit. Masarap yan. Kaso, hindi magandang gawain eh. Kaya napakahalaga mag-no contact rule kapag kaganyan. Sa paraang yan, diyan niya marirealize kung sino talaga ang mas mahalaga, ikaw o yung kanyang kabit. Kaya napakahalaga niyan ha. No contact rule is the key para talaga na ma-miss at hanapin kanya. Okay? So next. Diyan niya ngayon marirealize at matitimbang ang lahat. Yan mga kamamay. After na magalit siya, mainis, magtampo, tapos mamimiss ka na niya, hahanapin ka na niya, then right after that, diyan niya makikita ang halaga mo talaga. Okay? Ang halaga mo na bakit bigla kang nawala. Ang halaga mo na ang dami pala ng maaaring mawala. Ang daming lumugmok kapag ka ikaw ang nawala. Kaya sabi ko sa inyo mga kamamay, napakahalaga ng no contact rule kasi malaki ang epekto nito pagdating sa isang lalaki. Talagang isang lalaki luluhod eh. Talagang isang lalaki mapipilayan eh pag ikaw ang nawala. Talagang pagka ini-adapt mo ang no contact rule, talagang ang lalaki ang magsisisi. Okay, pero hindi sa lahat ng bagay malaki lang yung tsansa. Pero hindi ko sinisigurado sa inyong 100% makukuha at makakamtan ninyo yung talagang pagbabalik at pagbabago ng isang lalaki. Kasi yung minsan, yung ibang mga lalaki sobrang taas talaga ng pride eh. Kahit ino-contact rule nyo, ayaw bumalik. Pagka ganun, hindi na talaga binabalikan. Hindi worth it na bumalik yung ganung lalaki. Pero sabi ko nga, kung talagang mahal kayo at medyo nadi-disturb lang sila sa mga disturbance dyan sa paligid, mga temptation dyan sa paligid, sa tulong ng no contact rule mga kamamay, dyan nyo marirealize ang lahat. Ang halaga mo, ang value mo, kung ano yung mga bagay na meron ka na wala sa iba. Dyan nyo marirealize. Kaya napakahalaga ng no contact rule sa inyong relasyon. So next, dyan na siya muling mag-e-effort sa iyo. Yan mga kamamay, ito na exciting part. Siyempre, isang buwan na nga yung lumipas eh. Talagang yung lalaki, sunod-sunod ang message sa iyo, tawag-tawag pang ganyan. Tapos sabi pa ng mga kaibigan mo, hinahanap ka pa. Well, dyan na talaga magsisimula yung effort. Kasi high value ka eh. Natutunan mo yung tamang pag-a-apply ng no contact rule kaya hinahabol ka ngayon ng isang lalaki. Hindi ka niya hahayaang mawala. Tapos sasabayan mo ng pagpapaganda, pagpo-post sa social media, talagang parang sinisilihan ang puwet niya sa pagbabalik sa'yo. Gagawin niya, todo effort yan. Diba? Magpapadala yan ng flowers, ng regalo, o kung ano pa man, basta lang makuha kang muli. Tumataas talaga yung value mo muli sa lalaki kapag ginagawa mo yung no contact rule na ganito eh. Talagang muling para kang nagiging brand new pagdating sa kanya. Bakit? Kasi muli kang tumataas eh. Muli kang nagkaka-value eh. Muli kang nag-aayos eh. Muli kang nagpapasexy eh. Lagi ka nagpo-post sa social media kung bakit ang dami ng comments, ang dami ng likes, ang dami ng puso, ang daming nakaka-appreciate sa'yo. Kung kaya't yung lalaki ay dali-dali, nababalikan ka, marirealize kung ano yung mga sinasayang niya sa mga panahon na nagloloko siya. Kaya napakahalaga mga kamamay ng no contact rule sapagkat dyan na ulit magsisimula ang effort niya once na tumagal at kayanin po ninyo ang mahabaan o matagalang no contact rule pagdating sa kanya. So next, dyan niya mararamdaman yung takot na mawala at lumayo ka sa kanya. Yes mga kamamay. Right after na mag-no contact rule ka, tapos nagiging high value ka, nag-aayos ka pa, nag-i-improve ka pa, diyan ngayon mararamdaman ng isang lalaki na baka tuluyan na ang paglayo mo. Tuluyan mo na siyang makalimutan. Tuluyan mo na siyang ipagpalit. Nandun yung takot ng isang lalaki. Bakit? Kasi nga, ang tibay mo eh. Kasi nga, ang tatag mo eh. Kasi nga, parang kinalimutan mo na siya sa mga nangyayari. Yung ba namang isang buwan na no contact rule, talagang isang lalaki hindi pa nakaka-move on. Talagang isang lalaki aligaga pa niyan. Bakit? Kasi masyado siyang naging pabaya. Masyado siyang naging busy sa ibang bagay tapos ikaw napapabayaan. Subukan mo talaga ang no contact rule. Ewan ko lang. Kung ang isang lalaki ay hindi magkamayaw o maging aligaga sa paghahanap sa iyo. Sapagkat alam mong high value ka. Sapagkat alam mo ang value mo. At sapagkat alam mo kung kailan i-apply ang no contact rule sa inyong relasyon. Nakaka-excite yan. Yung no contact rule, ang sarap niyang i-apply. Lalo na't alam mong wala kang problema. Alam mo't wala kang
wala kang ginagawang mali, hindi ka toxic, nasa kanyang problema. Dapat masaya kayo kapag ginagawa itong no contact rule na to para maging matagumpay. Isipin nyo lahat ng mga ginagawa niyong pagkakamali sa iyo. Isipin mo kung naroon pa ba ang pagmamahal sa iyo sa kabila ng mga ginawa niyang pagluloko. Isipin mo na kung totoong mahal ka, bakit ginagawa ka niyang lokohin? Kasi ang alam ko sa taong nagmamahal, iniisip niya yung luha, yung sakit, yung mararamdaman mo once na ginawa niya yon. Actually, alam po ng lalaki yan. Okay? Actually, alam po ng lalaki yan na masasaktan ka, luluha ka, madudurog ka. Okay? Ikamamatay mo ang kanyang pagluloko, pero bakit ginawa niya? Nandun pa ba ang pagmamahal sa tingin niyo? Okay lang sana kung isang beses niya ginawa. Okay lang sana kung natukso, hindi niya napigilan. Lahat tayo nagkakamali. Pero yung maulit, yung manakit, okay, sa parehas na dahilan, sa tingin ko hindi na normal. Abnormal na yung gumagawa ng ganyan. At hindi na nagmamahal yung gumagawa ng ganyan. Kasi hindi mo na nakikita sa partner mo yung saya. Nakikita mo na sa ibang tao. Sabi ko nga yung isang beses, okay lang. Pero kung uulitin at uulitin at uulitin, iba ng usapan. Kaya napakahalaga ng no contact rule kung kinakailangan. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay at advice kung bakit napakahalaga ng no contact rule. Kaya i-apply hanggat maaari kung kinakailangan. Kung kinakailangan lang ha, baka mamaya agang-aga pa, in-apply nyo na kaagad. Okay? Baka mamaya hindi lang kayo nabili ng ice cream, in-apply nyo na kaagad ng no contact rule. Hindi ganun. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay. Sana ay suportahan nyo pa ako sa mga videos pang gagawin ko. Huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at sana makuha natin ng 100,000 subscriber. Okay? So, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.